Hello, Leo, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So, tignan natin kung ano yung mga messages ni Leo. We have the Emperor. Napakaganda. Kasi si Emperor, ano ito para siyang manager, siya yung boss, kumbaga, so baka ang iba sa inyo, kayo yun, no, Leo, baka kayo ay isang boss, baka kayo ay isang manager, baka kayo ay isang CEO, diba, ng sarili ninyong business, maaaring nagpapatakbo ka ng sariling negosyo, so pwedeng ganun ang ganap. Since the Emperor is also a father archetype, no, baka ang iba sa inyo ay isa ng tatay, maybe isa na kayong grandpa, pwedeng ganun din ang ganap dito. Or, meron din ako napipick up dito na baka merong mga pag-uusap kayo na gagawin with your father or with your lolo. Baka meron kayong mga consultation na gagawin, baka hihingi kayo ng advice, pwedeng gano'n, ano? Or baka meron kayong business na pinag-uusapan, or baka nagkukonsulta ka sa kanya, regarding pamilya, no? Pagpapamilya. So, that is possible. So, also, maybe you are also going to be dealing with person of authority, no? Baka meron ka din mga consultations or pakikipag-usap sa mga nasa posisyon, no? Baka politiko, or baka mga mataas na posisyon sa kanilang trabaho, 'di ba, sa gobyerno, pwedeng ganon. So maaaring may mga discussions regarding personal matters, or po pwedeng business matters, no? So po pwedeng ganon. So we also have the Three of Wands. Three of Wands is a good luck energy, no? Meron ditong swerte na babalot sa inyo in the next few days. And maaring ang iba sa inyo rito, kung meron kayong, kasi implementation stage ito Kung ang 2 of Wands is about planning, yung 3 of Wands, ito na yung time na you are going to execute kung ano na yung mga pinagplanuhan mo. Ito na yung time of implementation, no, ng ideas niyo, ng plano niyo. Ito na yung time na gagawin mo na. Gagawin mo na kung ano man yung mga pinagplanuhan ninyo, yung strategies ninyo, no? Ano mo na, isa sa katuparan mo na yan sa ngayon. So, pwede rin na saswertehin kayo, no? Sa kung ano man ang gagawin ninyo, you can expect a smooth sailing journey dito, or makaka-expect ka ng positive outcome. Kasi nga, when you implement those things, nandito kayo sa puntong ang swerte nasa horizon ninyo. Kaya most likely siswertehin kayo. So, there could be expansion dito. No? There could be travel as well happening for some of you. Kaya, good luck sa'yo dahil ito na maaring maraming opportunities na pwedeng lalapit din sa inyo sa ngayon. So, another message para sa iyo is 5 of Cups. Baka meron din kayong pinanghihinayangan, meron kayong ikinakalungkot, kasi maybe there are things na hindi ninyo nagawa, no? Maaring nalipasan na ng panahon, ng mga araw, at hindi ninyo nagawa, nag-slip away na sa inyo yung opportunity. So, pwedeng ganun. Kaya nalungkot kayo. So, maaring there are missed, no, opportunities dito. Kaya maaring you are disappointed, 'di ba? Maaring ano na kayo ngayon, no? May dissatisfaction in life na maaaring naramdaman. Pero don't dwell on that anymore, ano? Ang advice sa inyo ni 5 of Cups, don't dwell on what you have lost or what you don't have, or kung anong hindi dumating, kung anong hindi nangyari. Wag na kayo mag-focus sa ganon. Kasi otherwise, then you will just attract more negativity, more negative energy into your life. And you don't want that. Diba? Mas gusto mong doon ka sa pag-asenso, mas gusto mong doon ka sa mas ikakaganda ng buhay mo, hindi ba? Kaya, try to transmute this negative energy into something positive, okay? Para na maging masaya ka na.
Alright? Move forward in your life and focus on what you already have in your life. Kasi you never know, baka yung mga nandiyan na sa buhay mo, hindi mo napapansin, yung pala ikakayaman mo, yung pala ang ikakasuccess mo. Hindi ba? Kaya, wag mo lang isipin ng kung ano ang nakaraan na, kung ano ang tapos na, kung ano ang nawala na, kung ano yung kung ano yung wala sa iyo, 'di ba? Don't focus on that. Instead, mag-focus ka sa kung ano ang meron kayo at ipagpasalamat mo kung ano ang meron ka, 'di ba? So, tignan natin kung ano pa ang mga messages ninyo. We have celebration. Meron celebration o kick off the party activities and have a great time. Plan for a joyful future. Ayan. So, siguro merong okasyon, no? Baka meron kayong celebration ng milestone, no? Sa buhay, milestone ng relationship, or po pwedeng meron kayong achievements dito, no? Na nakamit ngayon. Kaya, yan din ang isi-celebrate mo. Yan din ang ipagpapasalamat mo sa universe. Have fun. We have expression. Open up your heart and connect with others. Express your creative self. Okay? Kailangan mo na i-express, no? Matuto kang i-express ang sarili mo. Matuto kang i-express kung ano yung nilalaman ng puso mo. Kung ano yung nilalaman ng isip mo. Okay? Learn to put your thoughts and feelings into words. Alright? Para maiintindihan ka ng maraming tao or maiintindihan ng mga tao sa paligid mo kung ano yung ibig mong sabihin. Okay? So, we have wrong decision. Reckless behavior can lead to bad consequences. Think before you act. Okay? Napaka-strong message ito. Think before you act. Okay? Bago ka mag-take action about something, make sure na pinag-isipan mo muna. Make sure na ginamit mo talaga both of your intuitive mind and your logical mind para balanse, tama, and wala kang pagsisisihan. No? Kasi pinag-isipan mong mabuti. Okay? Yun ang pinakamahalaga na before we jump into conclusion, before we jump into a new situation sa buhay natin, before we do something, no? Sa buhay natin, anumang area of life yan kailangan or importante na pag-isipan muna. Okay? Walang dapat na wag tayong maging impulsive. Okay? Kasi baka magsisi ka lang. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.